morning and welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 21 and verse number 7. Ito po ang sabi ng Bible. And afterward, saith the Lord, I will deliver Zedekiah king of Judah and his servants and the people and such are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life. And he shall smite them with the edge of the sword, he shall not spare them, neither have pity or have mercy. Well, the title of our topic for this morning is The End of Zedekiah. Well, ito hong verse number 7, kung inyo pong napansin, parang ito po yung pinakamahabang verse dito po sa book of Jeremiah. Kasi imagine po ninyo, halos ilang salita po ito, at kung inyo pong makikita sa inyong Bible, parang mapapansin po ninyo, medyo malaki po yung nasakop. Kumbaga, ang daming salita na ginamit dito. Well, ito pong mensaheng ito ay, ito po yung pagiging, kumbaga, kawakasan na ni Zedekiah. Kasi ito po ang sabi ng Bible. Si Zedekiah po ay anak ni King Josiah. In fact, King Zedekiah was the last king of the southern kingdom. He was the son of good King Josiah, but the righteous heart of his father was not present in Zedekiah. So imagine po ninyo, doon siya nanggaling. Zedekiah has the tragic biography of a king who led his nation to complete destruction. Alam naman ho natin na ito po ang nangyari sa bayan ng Judah. Kumbaga, sila po ay, hinatulan ng Panginoon sa kanila po mga ginawang mali. Mga kapatid, tingnan po ninyo, sabi ho ng Bible, si Zedekiah ay nanggaling kay King Josiah. Kumbaga, yung kanyang tatay matuwid na hari. Kaya nga, hindi ho porket tayo po maayos, yung magiging lakad doon ng iba, magiging maayos na rin. So, ang maganda po, dapat bawat isa sa atin, talagang ang gawin, sumunod po sa salita po ng Panginoon. Kasi hindi ho porkit ako matuwid sa harapan ng Panginoon, yung mga anak ko o yung pamilya ko magiging matuwid na rin. So kaya kailangan sila po ay dapat makinig at matuto ng salita po ng Panginoon. Kaya nga si Zedekiah galing sa kanyang tatay na si Josiah na kumbaga pinuri ng Panginoon sa kanyang pagiging leader o hari sa bayan ng Judah. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, siya po ay hinatulan ng Panginoon. Ito yung kanyang naging kalagayan. Tatlong bagay po ang nakita ko dito po sa verse number 7. Number 1, the unrespectable ending. Kasi yung tatay niya, ginagalang, sinasaluduhan, at gustong tularan ng iba. Pero itong si Zedekiah, yung kanyang naging ending, hindi po, maganda. Kumbaga, hindi po maayos ang naging kawakasan. Kasi sabi ho ng Bible, in verse number 7, balikan po natin, kasi eto ho yung talagang naging kalagayan niya. Sabi ho rito, and afterward, saith the Lord, I will deliver Zedekiah, king of Judah, and his servants, and the people, and such are left in the city from the pestilence, and from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon. So imagine po ninyo eto na yung naging sitwasyon. Matapos na sila makasurvive. Pero sabi pa rin ng Bible, yung mga natitira, yung mga nalalabi pa rin dyan, eto po ang kanilang magiging kalagayan. Ang masakla po nito mga kapatid, pangit na yung naging ending niya, may mga taong nadamay pa. Kumbaga, hindi na kaaya-aya, hindi na kagalang-galang yung kanyang naging kawakasan. Alam niyo, lahat naman tayo hahantong sa kamatayan. Mga kapatid, ako po'y, naniniwala na bawat isa po sa atin, diyan tayo lahat papunta. Pero sana, kung mangyari man yan, sana'y maging kawakasan ng buhay natin, magiging maganda. Ang ibig sabihin, hindi yung kung paano tayo kinuha ng Panginoon, kundi yung ano ba yung naging buhay natin sa harapan ng Diyos. Bakit tayo, kinuha na ng Panginoon. So, yun yung ibig kong sabihin, mga kapatid. So, ang point ko lang po rito, sabi po kasi ng Bible, afterward, saith the Lord, I will deliver Zedekiah, king of Judah, and his servants. So, sa madalit salita, and the people and such are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon. Kaya nga mga kapatid,
ito ho ang unang bagay na nakita ko, the unrespectable ending. Second thing, not only unrespectable ending, but also unpleasant ending. Bakit po? Tignan nyo ho, kumbaga sa para bang, para sa paglaban, tinadtad, overkill, kumbaga. Sabi ho ng Bible, sa may bandang dulo, with the edge of the sword, and he shall not spare them, neither have pity, nor have mercy. So talagang sila po mamamatay at wala silang awa, napapatayin ng kanilang kalaban. So ganun ho ang mangyayari sa kanila. Hindi sila kakahabagan. So ini-imagine ko na lang kung paano sila nagwakas sa kanila pong buhay. Kaya nga mga kapatid, eto ho ang malungkot sa atin pong lahat. Kung tayo po ay nagsimula ng maganda, wag naman hong mangyari na tayo po ay magwakas ng pangit. Mas mainam pa siguro, kaysa ho sa ganong kalagan, mas mainam pa ho siguro na mas magsimula tayo ng mali, magwakas tayo ng tama. Kaysa naman nagsimula tayo ng tama, nagwakas naman tayo ng mali. Kaya nga mga kapatid, yun ho yung pangalawang bagay na nakita ko. And last but not the least, the unacceptable ending. Hindi ho katanggap-tanggap na kawakasan. Alam nyo, sabi ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Anong ibig sabihin po nun mga kapatid? Para bigyan tayo ng Diyos, ng magandang kawakasan. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nagwakas sa mundong ito, ng hindi po maganda, kapag tayo po ay nagwakas ng hindi po kaaya-aya, mga kapatid, hindi po yan ginawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang hindi tayo nilagay ng Diyos sa ganung kawakasan. Tayo po ang pumili niyan. Tayo po ang naglagay ng sarili natin. Tayo po ang lumakad sa sarili nating gusto. Kasi kung ang Panginoon ang pag-uusapan, ang gusto niyang ending, mga kapatid, alam niyo yung magandang kawakasan. Lahat po tayo, ang gusto ng Panginoon, good and successful ending. Ayaw niya ng buhay na mawawasak. Ayaw niya ng buhay na sira. Kaya nga mga kapatid, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Ecclesiastes chapter 7, verse number 8, better is the end of a thing than the beginning thereof. And the patient in spirit is better than he proud in spirit. So, sabi ng Bible, mas mainam pang magsimula ka na lang ng hindi maayos kaysa matapos ka ng hindi maayos. Mas magandang ang simula mo hindi maayos, nagwakas ka ng maganda, kaysa naman ang ganda-ganda ng simula, pero sa bandang huli, nawala naman tayo sa tama. Kaya nga mga kapatid, pag tayo po'y may sinimulan sa Panginoon, tapusin natin ng maayos. Kapag tayo po ay nagpasyang sumunod sa Panginoon, tapusin natin hanggang sa kung kailan at saan ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay may pinagpasyahan para sa Panginoon, panindigan natin at patunayan natin na yun ang atin talagang gustong gawin sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Mga kapatid, ito po ang ating trivia. Sino po ang tatay ni King Zedekiah? Na sinabi ng Bible na good king. Yan po ang ating trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon. Sa atin pong, nung Saturday, sa atin pong trivia. Okay, so in Jeremiah chapter 20 verse number 2, bukod po sa pangalan, parang, ayan, hindi ho natin mabasa. Hindi, yung bukod sa pangalan ni Jeremiah, sino pa ang binanggit sa verse number 2? Ang answer ay Pashur. Ayan. So, medyo mahirap basahin. Alright, so, eto po, bukod sa pangalan ni Jeremiah, sino pa ang binanggit sa verse number 2? Ayan, naka-fold kasi yung papel, kaya hindi mabasa. Okay, so yan po. Kaya, ang tamang sagot ay si Pashur. Ayan. So, ang sumagot po ng tama, number 1 ay si Preacher Alvin. Ito yung ating, bago ngayong top 3. Okay, so si Preacher Alvin. And then, ang number 2 natin ay si Ate Milet. Ayan, good morning Ate Milet. And then, ang number 3 natin ay si Ninang Kiten. Ayan, congratulations kay Preacher Alvin, kay Ate Milet, at kay Ninang Kiten. Kayo ang top 3 nung Sabado. Palakpakan po natin sila. Congratulations po. Ayan. So, ito na po, mga sumunod pa ng tama. Sa mga karagdagan natin kapatid na
nag-e-effort sagutin ng atin pong trivia. And number 4 po natin, si Ninang Ana. And then ang number 5 po natin, si Ate Rose. Ang number 6, si Ate Mati. Ang number 7, si Ate LV. Ang number 8, si Ate Nelly. Ang number 9, si Ninang Alice. At ang number 10 ay si Sister Gypsy. Ayan. So, congratulations sa inyo. Kayo ang top 10 natin last Saturday. And thank you po sa inyo. Ano ho, kumbaga nagdadagdag kayo ng kulay at ganda sa ating pong bread talk. Ayan. So, ito po, ang mga kasama natin ngayong umaga. Gusto lang po nating batiin si Ate Milet. Ayan, good morning, nakakatuwa. Nakita ko po siya kahapon sa church. At maging si Sister Candy Ochoa, mula po yan sa Bacoor, Cavite. Ayan, good morning sa inyo. Maraming salamat. And wag ho ninyo makalimutan, sama ho natin sa prayer si Mami, Sister Len. Pag-pray ho natin palagi na siya ipalakasin at pagalingin ng Panginoon. And then maging si Nanay Bilen, yung mother ko po, sama natin sa prayer. And syempre si Tatay Tomas at si Nanay Sinaida Beltran. Wag ho ninyo makalimutan, include po natin sa prayer na sana'y patuloy silang palakasin. Lalo si Tatay Tomas, siya po ipagalingin ng Panginoon. At maging sila Nanay Rosita, Nanay Cristina, ayan, pag-pray ho natin. Sila Nanay Adoracion, at maging si Tatay Jose Gonzales, ayan, pag-pray ho natin. And also Pastor Jun Bertos, lagi ho nating include sa prayer ito po mga kapatiran natin. Ano po? At yung mga mahal sa buhay ng mga kapatid natin sa Panginoon. Pag-pray ho natin sila na sana'y palakasin at pagalingin ng Panginoon. Again, sa mga kapatid po natin na nakasama natin ngayong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield.